Hello mga abe! Welcome back to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa aking channel, maraming pong salamat. At medyo matagal tayong hindi nakapagkwentuhan sa personal na nangyayari sa aking buhay. Nakikita nyo naman yung mga post ko ngayon about sa mga nangyayari dito sa Toronto, kagaya ng mga concert. Recently, pinost natin yung concert ng Sex Bomb. At thank you so much sa mga sumuporta. And before that, nandiyan yung Fiesta Extravaganza ng Von. At syempre, nandiyan po yung performances ni Shaina Magdayaw. And recently, shoutout pala kay Paring Just Vlog tsaka sa Days Kitchen na imbitahan tayo sa Meet and Eat, yung content creator meetup dito sa Toronto. Sa lahat po ng nakilala ko dyan, shoutout po sa inyong lahat. And salamat po sa inyong walang sawang suporta. So last weekend, syempre, after ng kabisihan natin sa ating pagiging content creator, nagpahinga muna ang inyong lingkod at syempre, pamilya muna, si Miss JDL Sabaltec muna ang ating iintindihin. Kaya mga abe, kapag ba naririnig nyo yung salitang Paris, pumapasok sa inyo yung City of Love, yung Magarbo, yung nakaka-inlove na syudad ng Paris, France. Pero merong isang lugar dito sa Ontario na tinatawag na Paris, Ontario. At siguradong kayo po ay mamamangha din. Hindi man ito kasing rangya ng Paris, France, siguradong hindi naman kayo magsisisi na ma-inlove sa maliit na township na to or municipal na to. Ito po ay matatagpuan sa malapit sa Hamilton and Cambridge, and 1 hour and 20 minutes po ang driving na kinulkula ko mula dito sa Toronto sa amin sa Scarborough, taking Highway 401 papunta ng 403, papunta dyan sa lugar na yan. At ito po yung mga nangyari na ikukwento ko sa inyo. So, ang itinerary namin mga abe. So, pag alis namin dito ng umaga, nag-grab na lang kami ng breakfast sa take-out or drive-thru, any, Kung kayo rin, gagawin nyo yan. Mga 8 o'clock, umalis po kami dito at nakarating kami ng alas 10 ng umaga. So, bago kami pumunta sa town proper, pumunta muna kami doon sa tinatawag na Cambridge Paris Trail. Yun po ay may haba na 59 kilometers, At kung kayo po ay mahilig magbisikleta, pwede nyo dalhin yung bisikleta nyo at magbisikleta kayo. Depende po sa trip ninyo. Dahil kung malakas ang resistensya nyo at mahilig kayo magbisikleta, pwede nyo umpisahan mula doon sa Cambridge or vice versa sa Paris na magbibisikleta kayo back and forth. So, back and forth yung mga 120 kilometers, kung hindi ako nagkakamali. Check nyo na lang yan sa Google at kay ChatGPT. Depende po sa pinagkakatiwalaan ninyo. And after namin maglakad ng mga 8 kilometro, back and forth na yon, and syempre yan, papakita namin sa inyo yan, mga abe. So nakita nyo naman mga abe, very scenic yung place, At talagang makakapag-reset kayo, makakapag-muni-muni kayo kasama ang inyong mahal sa buhay. Meron nga kaming nakilala doon, na mag-asawa, may bisikleta sila doon sa tulay na inistapan namin. Papapicture kami at pinicturean nila kami, mga abe, walang problema. Nung tinanong namin sila, mga abe, kayo ba gusto nyo magpa-picture? Sabi nila, wala silang dalang telepono. Talagang gusto lang nila yung scenery at yung isa't isa. Diba? How sweet yon mga abe. So, pagkatapos nun, mga abe, at napagod kami, pumunta na kami sa town proper. So, kung kayo, medyo active pa kayo at gusto nyo yung medyo hardcore, pwede nyo bisikletahin mula doon hanggang sa downtown. Siguro, mga pagbisikleta, kulang-kulang mga 10 minutes lang yon. Pagkalakad, mas matagal, mga 20 minutes. Pero pagka-driving, mga 5 minutes lang. Pero ito nakakatuwa sa mga small town, libre yung parking nila for the next 24 hours. Hindi ka titikitan. May malaki silang public parking doon. At doon, nandun na lahat yung Paris Brewery, yung mga sikat na iconic area doon. Pero nagpunta kami doon, yung pinaka-main street nila, ginagawa, Siguro mas dahil naging maunlad ang turismo sa pamamagitan ng mga influencers na nagpupunta dito sa Instagram, ay naging tanyag na siya sa local tourists. Kaya yun po ang kwento, At pagkatapos nun, syempre, dahil nga gutom na kami, doon kami kumain sa Paris Inn,
no? At ang Paris Inn ay kilala sa pizza sa pugon. No, pag sinabing pizza sa pugon, hindi ko alam sa English eh. No, hindi siya oven bake, yung kahoy siya. So, yung amoy, yung scent ng pizza, no? Amoy na amoy nyo. So, umorder kami ng pepperoni with Mrs. JDL, yung 7 inches lang. At ako naman, sorry, 9 yata yun. Tapos mga $7, isang $7 plus, isang buo na yun. So, bali, mga kulang-kulang $15 lang yung in-order namin. Tigisa kami. Sa akin, sausage and peppers, no? Medyo maanghang ng cake. And tigisang beer. Yung local lager beer nila. So, yun ang aming lunch, no? At hindi na ako pumasok sa loob dahil doon kami sa labas dahil good thing ito para sa may mga aso. Pwede po ang aso doon. Kasama namin si Baltic doon sa labas, sa patio. So, doon kami nag-lunch. No? Kung kayo may mga alaga kayong hayop na aso, no? Pwedeng-pwede siya doon sa labas, sa patio. So, kino-consider namin kasi pag lumalabas kami, yun pet-friendly dahil si Baltic lagi namin kasama. Siyempre, nakakaawa naman kapag naiiwan lang dito sa bahay. And after noon, para matagdag kami, lakad-lakad kami mga abe. At merong area doon sa tabi ng Riverside, merong outlook doon na restaurant. No, kung kayo pamilya lang kayo, wala kayong pet na kasama, pwede kayo doon mag-lunch or dinner, no? Kung mag-overnight kayo, maganda yung scenic area doon sa may Riverside. Ang vibes nga niya yung parang tabing ilog, no? Yung tabing ilog sa palabas nung sa Channel 2 every Sunday nila John Lloyd, no? So maririnig niyo yung lagaslas nung alon ng ilog, no? So very relaxing, no? At syempre medyo may kainitan nga yung panahon. Kumain kami ng ice cream. So ang magaganda lang sa small town, medyo mura yung ice cream. Kasi nagulat ako doon sa ice cream shop na pinuntahan namin along the main street lang din. 3 scoop, kulang $8, $7 plus. Hi, good afternoon. How are you? I'm good. Can I have 3 scoops on the cup? Yes. I want orange sherbet, watermelon sherbet, and peach sherbet. Orange, peach, watermelon. Good choice. Yes, it's sunny. I need. You need something refreshing. Yes. Wow. Soft. Do you want 2 spoons? Yes, ma'am. That's so generous, scoop. Oh, it's because it's the way that this ice cream is too. It's not so tight. Thank you. There's that. So Thank- it is 7 for that. Yeah. Thank you. At dito sa Toronto, kagaya ng Dimitri, ng mga frozen yogurt, no, at yung mga tinatawag na Cold Stone, meron pang isang ice cream, Baskin and Robbins, tsaka yung Häagen-Dazs. Medyo medyo mahal yung 3 scoop, medyo may kamahalan yun, no? Pero doon 3 scoop lang at alam mong gawa nila yon, no? So yun po, papakita ko sa inyo ngayon yung itsura ng ice cream na yan. Okay? So pagkatapos namin kumain ng ice cream, nag-decide na kami ni Miss JDL na umuwi na sa Toronto. Umalis kami doon mga 3 o'clock. Pero bago kami umalis, malapit kami nag-park sa may Paris Brewery, no, kung saan merong gumagawa sila ng mga local beer. So syempre hindi ko papalampasin. Beer drinker ako. Kung kayo po ay beer drinker din o may makilala kayo, pwede kayong bumili doon pang regalo o pang consume ninyo. So yun po, no, bumili ko ng isang lager tsaka yung kanilang summer collection, no. So isang mga all in all 10 cans yung nabili ko. So $45, no, yung aking nabili. So local beer siya. And then that's where end up our Saturday, no. So nagbalis kami ng alas 10, nasa bahay na kami ng mga alas 5 o alas 5:30 kasi nung pauwi na dito sa Toronto medyo traffic. So doon namin spend, no, yung araw namin ng Sabado. Kasi kaya ko to sinishare sa inyo, lalo na kayo pong mga nandito sa Toronto o Ontario. Dapat, no, alam naman nyo yan, matik na yan, lahat kino-content na yan ng mga content creator, no, na kapag summer, no, you do something na
mag-outdoor tayo, no? Kasi ang haba-haba ng winter dito at napakalaki ng Ontario para palampasin nyo yung mga lugar na pwede pa natin makita. No, hindi naman kailangan magarbong lugar, hindi naman kailangan na tanyag na lugar. Ang importante, yung madaling puntahan at siguradong mag-i-enjoy ang bawat isa. No? So for the meantime, ito muna yung share ko sa inyo. Paris, Ontario, tagal ko nang gustong makita ito. At sana rin, kayong mga nasa Ontario na nanonood na to, at kayo pong mga pupunta dito sa Ontario na medyo magtatagal kayo dito, try nyo rin pumunta dito sa Paris, Ontario. Hindi ko lang alam, papunta using bus, go bus, or train, no? Pero ito naman sisigurado sa inyo, kung kayo po ay merong tawag dito, kung meron kayong driver's license, no, mag-rent kayo ng kotse, no? Lalo na kung marami kayo, no? Pwede kayong explore niya yan. Dahil malapit din naman yan sa Hamilton. Kung kayo manggagaling ng Hamilton, for sure, mga 30 minutes lang yan, no? Galing sa Hamilton, Niagara Falls, mga another hour, kulang-kulang na, explore nyo po ang Ontario. Napakaganda po ng Ontario, lalo-lalo na kapag summer, no? Hindi kayo magsisisi kasi may mga old town pa sila na pinapreserve nila yung itsura. So mga abe, yun lang po ang aking i-share sa inyo dito po sa ating content today. Sana po kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe po kayo. And shoutout pala sa mga kaibigan natin na sila Fliprox na lagi nanonood, Amoy Pedro. Shoutout natin sila paring Jess Vlog, no? At sila Days Kitchen, Atinet's Cafe, at sila Sir Fred Cuisine, yung mga kaibigan natin sa Toronto. Siyempre, ang nagbibigay sa atin ng mga event, yung Aptitude Entertainment and Tala Entertainment. Maraming salamat po kung napapanood nyo man itong content natin. Thank you so much. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga abe. Best regards, Kuya JTL. Bye-bye.